Panginoon, karong dominguhan, gisaulo nato ang dakong kapistahan sa pagpalayag sa Ginoo, the Epiphany of the Lord. And traditionally, itawag sa ginadlawa na piyesta sa Tulo ka Hari. Muna ito ang naandan, the Feast of the Three Kings. Itawag din nila Epipanya tungkol kay ipadayag ni Jesus sa iyang kaugalingon, di lamang sa mga Hudeo, apano sa mga pagano na bisita na nagrepresenta sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Ang pulong na Epipanya na gamitan sa Griego nga Epiphany nga nagpasabot o manifestation, pagparayag, pagpakita. Sa ato pa ang Epipanya, mo ini ang una o gabi ka mahimugdaton na kapistahan sa pagparayag sa Dios ihang ng Jesucristo sa kalibutan. Ang Dios nagparayag sa iyang himaya, kinaagi sa iyang buktong anak na si Jesus na nahimong tao sama kinaiyan sa tao. Panginoon, ang Broadway play ng Man of Yamata o Mangha sa Lucia na nagpasikat dito sa kanta na The Impossible Dream o Impossible Dream Bound One. Matod pa sa kanta, this is my quest to find the star, no matter how hopeless, no matter how far. Ako hindi tungod kay mo ni ang tumulong sa mga three kings, sa mga lamon, mapinaadmanon, na nagsunod sa bitoon. Bahala layo, bahala sa pagkaisod, sundon nila ang bitoon, hangtod na makita nila ang bata na Mesiyas. Bisan sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang panaw sa tulog ng mga mapinaadmanon aron sa pagdiya sa bituon nga ilang nakitaan sa silangan. Kining mga lamon nagtuon sila sa dagan sa kabituunan. So wala sila gisunod gawas sa kahayag sa bituon. So kining mga bituon mao'y nagtultol kanila sa usa ka lugar diin ilang nakaplagan ang usa ka inahan o usa ka bata na bago lang ipakanan. Dito, matod pa ilang niyungkuan ang bata o ilang iadagan sa ilang mga gasa na bulawan, insenso o mira. Sa adlaw sa Epipanya, natuman ang gitaka diya sa unang pagbasa sa propeta Isaías na adunay mga tao na gikan sa sidlakan na magdala mga halad ngadto sa anak sa Dios. Sa adlaw sa Epipanya, tungod sa ilang pinintulog ng mga pinagbanon, tungod sa ilang pagpasilumog sa batang Jesus, inintulog ng mga tao na kagawa usap o pasilumog sa tibuok Kristuhan katiliban hangtod karon. Panginoon, doon na lang ko'y pipila ka punto aking pamit. Panginoon, una, si Jesus mismo ang bitoon, ang kahayag. Magpanikan ni Arsobispo sa Manila na si Gaudencio Cardinal Rosales, ingon niya, ang focus sa mga tulog na hari o wise men
kangit-ngit, kundi ang kahayan. Kini nagtudlo ka nato nga sa atong kinabuhi, dili tanaw sa kangit-ngit. No? O dili pili sa kangit-ngit, kundi sa kahayan nga dala sa bituon. Kini mga igsoon, si Jesus mo ang kahayan na maghatag og landa sa atong kinabuhi apan subok palandungon nga daghan kanato mupili sa kangit-ngit ug mudumili o dawa kaniya. Kay gusto nato nga magpabilin sa kangit-ngit sa atong pagkawalay alamang kadautan ug kahapon. Di palabi ang masayon o mas haruhay na kinabuhi, mao makita mismo nagpalayo o nagsira sa atong kaugalingon gikan sa Dios. Di ba piliman ang nahitabo sa dagat kanato karon? Nindot tayo sa kangit-ngit kay dagdag mahimo, way mo barlaw, way mo saway nato. Ihipon nato ang dalutan kay nindot o makalinaw ka nato. Diba? Mga igsoon, ang tao na walay Ginoo sa iyang kinabuhi, piliyon ginaniya kangit-ngit. Apan ang tao na nagpuyo sa kahayan, ana ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Busa, ang pagpili tali sa kahayan o kangit-ngit sa ating kinabuhi, naagalingan nato. Nawalo ba nato si Kristo o dili? Basi na isang ni Herodes na wise tayo. Iyan dinignan ang tulong ng mga makinalman. Tignan ba yan pa? Nga kung makita na ninyong bata, kay mo yung sa ko, kay mo nagtuon sa dako, pero naan na siya muna-una. Kaya patyo ang bata. Pero ang tulong, wala yun, nagpalin na kanila. Mga igsoon, kunyari Kristo, kung mudumingin kita sa pagdawat kang Kristo, magpabiling din kita sa kangit-ngit, nagpakanisama ka ni Herodes na salbahis ka ano. Diba? Di pa matay niya ang mga bata 12 oras. So, mga igsoon, kung pilion din nato ang kangit-ngit, hindi man sinod, pero epekto sa atong pagpili na magtuyok sa kinabuhi na walay Ginoo. Kung ayaw basula ang Ginoo kung magpinahusa ang imong kinabuhi. Kung galing, pilion nato ang kahayan, kung dawagon si Kristo, pasundon niya sa atong kinabuhi, mga igsoon, ang kundi nato ang kahayan, kalinaw kung tinukod kakalipan. Hinawag, may sama kita sa tulog ng mga makinananon, dili magpaling na sa kalibutan, May sama kita sa tulog, na piliin nato ang pagpuyo ng mga tao, piliin nato ang kahayan mo si Kristo, diya sa matag-adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, bisag sa makahigos o walay paglaom nga atong masinati sa unahan ni Ida siguro, magpabiling kitang tanaw sa kahayag sa bituon ng si Kristo. Usahay, lisod kayo atong panaw, usahay mawalan kitang paglaom, pinagdadagdag ka sa mga problema o dagkong pagsulat. Usahay mawalan kagana. Mga igsoon, may mga pamalandungan nato ang pulong ng ako. H-O-P-E. Ang matag letra at may katumbas na pulong. Ang hope on problem ends.
sakto yun, diba? Kaya usahay o tungod sa mga problema, pagsulay o pag-antos, usahay pamangkin na ito nga nakakita sa kalimit na pinabuhi. Kaya kakisilutan pa ako parunan. Apan makansuan ang kalimit o mga pag-antos matapos sa bilay o sa unahan, doon ay kakayan. Basta doon lang sa Ginoo, upod lang sa Ginoo, o hangad sa kahitasan. Si Herodes, kahigulungan tayo, na wala sa kitag bitoon, wala sa kitag kahayag, kaya ano, di siya kabaong muhangan. Gusto niya na ang tanang tao ang tunang muhangan kaniya. Walang pag-isoan kita, muhangan ka. Kaya tinaami sa paghangan sa kahitasan, kita pahayagan, kita magiyahan sa saktong dalan o sa kamahukuman. Matod pa ni Santa Catalina sa Siena, ang paglao, mawakanong radikal at pagdumili sa pagbutang o mga limitasyon sa mahimo sa Diyos. Mga isokot, ang mahimo sa Diyos, hindi yun na kasukot. Posible ang tanan kumulian, busat padayon ka ang maglabong, kay balay, imposible sa Ginoo. Hindi tanan ang mga paglantos, hindi tanan ang pagpanipesikay sa imabuhin, ang tanan, mulabay ng dinig o dito sa unahan, makita na si Kristo ang kahayan. Unang kupot na sa Ginoo. Sa katapusan, sa diyan ng imamat sa mga paalamon si Jesus, ibalik sila apan di sa dagat-dalan. Sila ang bulag ikan ng Herodes. Mga igsoon, as we go back to normal days after celebrating Christmas, may our lives be not as normal as before. Pero bang, kada higayon nga musimba ka, kudong lang niya sa Eucharistia o sa patampo, iniunta ka, makapausap ka na ito. Na human sa misa, human kita makalawat sa Ginoo, sa dugo, sa lawas sa dugo ni Kristo, diya sa Eucharistia, matransform kita. Pero bang, biyaan na ito ang naanda natong kinabuhi. Biyaan na nato ang kinabuhi sa pagkakasala. Usbo na nato ang atong kinabuhi. Sama sa tulong na makinagmanon, wala na silang isumpay silang daan-danan, litipas na sila o sa daang kinabuhi. Di na ka mapuyo sa kalimit ba? No? Like the Magi, punta kita po, ngayong bagong tuwid. Sila ang tulog, nihatag tugasan. Kung saan natin ikagasa sa Ginoo, ang ating pagbago, pag-usap sa kaugalingon, ang pagpuyo ng Kristohan ang kinabuhi. Mutipas ka. Mo nagkaroon tuiga, inapunta ng atong kinabuhi, magbabumaho o magkapahimot punta sa Ginoo. Kumain ka maka-encounter sa Ginoo, doon na tayo kausapan sa atong kinabuhi. Mga igsoon, as we celebrate this Epiphany of the Lord, we should renew our desire to look for Jesus, to look for Jesus when we say determination of the Magi. Nauna sa atong pagpalimesikay ng tubigan, makita nato ang bituon na mag-iya nato sa dalan ng maayo. May our daily encounter with the Lord transform us na binagayon niya sa ating mga batasan at kinabuhi. And finally, nasa pagsaulog na tuwing misa naroon, sa pagpamahuli nato, may sama ka sa bituon na kanunay magsiga o kita mamahimong mag-iwa-unta o bugiya sa uwan. Aron sa ilang kalisod o pag-ingin,
may paglaga nila si Kristo, pinaagi ka nato. Yabi tayo sa kabata, batang lalaki, na sige tanaw sa bituon, o garon, ganahan sa makapot ka ng bituon, tungkol sa kahayag sa bituon, di pagkit sa kakapot. So, hihilat na ang batang lalaki. Pag hilat niya, hindi sa tanaw, sige sa hilat, ang bituon na ginahok. Huwag natin istorya sa bata. Ingon siya, ngano mihilat man ka. Dihan ko ang bata na, gusto ikang kawilan, gusto ikang nagputol, pero di kita maabot. Pero, gayon ang bituon. Ayaw ka ilan, yung amsa. Kaya bisa di ka pag-aabot na ako, pero lipan ako, kaya nasayon ako na anak ako sa imong kasing-kasing. Iwan naman na, ibong sa tawa ka sa kasing-kasing, ang bituon ngayon sa bata. Nasayon ko na anak ako sa imong kasing-kasing, kaya kung wak ako, kaya wak ako niya, hindi ko dito makita. Mga isoon, kung ang Diyos sa nasa ating kasing-kasing, ganit na nato siya makita. Diya sa itong palibot, o diya sa itong isip na imon. Mga isoon, unta, ng ipagkitipan niya sa Ginoo, unta kita mahingusap, nagdasa, highlight sa uman. Na diya sa itong mga maikuhan o palitingnan, kita makahimo maayong kinemplo na maghatod ka nato sa kaliwasan na ato unyang pag-asawa. Amen?